Hindi natin maikakaila na napakarami nga talagang mapanghusgang mga mata sa ating paligid. Pero hayaan mo nga ba na pigilan nito ang iyong matayog na ambisyon? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng lalaking si Jonas. Kuya Jonas, sigurado ka po bang ayaw mong kumain? Pwede namang maghati na lang tayo sa tinapay na ito eh. Nag-aalalang tanong ni Kyla sa kanyang nakatatandang kapatid. Isang napakaaliwalas ng ngiti naman ang ipinakita ni Jonas sa kanyang tatlong kapatid matapos niyang marinig ang tanong na yun. Bagamat kanina pa nga rin siya nangihina dahil sa matinding gutom, pilit pa nga rin niya itong itinago para hindi nga sila mag-alala. Alam niya kasi na hindi talaga sasapat ang pagkain nilang magkakapatid ngayong araw. Kaya bilang panganay, kailangan nga niyang magsakripisyo at magparaya. Kayla, mga kapatid, huwag niyo na akong isipin pa. Busog pa naman si kuya. Sige na, huwag na kayong mahiya. Busin niyo na ang lahat ng yan para hindi kayo magkasakit, para hindi na kayo magutom. Malambing namang sambit ni Jonas sa kanyang mga kapatid. Nang dahil sa kanyang sinabi, kitang-kita niya ang matinding tuwa sa mukha ng kanyang mga kapatid. Lalo pat kanina pa nga ring tanghali sila hindi kumakain. Hindi pa kasi dumarating ang mga magulang nila ngayon. At nasisigurado nga niya na nagdodoble kayo na naman ang mga ito sa trabaho. Masyadong mahirap ang kanilang buhay. Kahit na isang mangingisda ang kanyang ama at magsasaka naman ang kanyang nanay, labis pa nga rin ang paghanga niya sa mga ito. Dahil saksi nga siya sa hirap at pagod na kanilang dinadanas para maitaguyod lamang ang kanilang pamilya. Kaya naman bilang panganay sa apat na magkakapatid, ginagawa nga rin ni Jonas ang lahat ng kanyang makakaya para makatulong sa kanilang sitwasyon. Wow! Kuya Jonas! Ang sarap naman po nitong mga tinapay na dala mo. Saan mo po ito nabili? Tsaka saan ka rin po kumuha ng pera? Nagtatakang tanong ng isa pa niyang kapatid na si Tina. Naka-extra ako sa palengke kanina, kaya kahit papano, kumita naman si kuya. Mabuti naman at nagustuhan niyo ang mga pagkain na yan. Huwag kayong mag-alala. Bukas, susubukan ko ulit na rumakit para makabili ulit ako ng pasalubong para sa inyo. Nakangiting sagot ni Jonas na mas lalong ikinatuwa ng kanyang mga kapatid. The best ka talaga Kuya Jonas. Napakabait mo po talaga. Maraming salamat po sa pag-aalaga mo sa amin. Masayang sambit naman ng bunsong si Nika. Habang pinapanood ni Jonas na kumakain ng kanyang mga kapatid, napahawak na lamang siya sa kanyang tiyan dahil kanina pa nga rin siyang namimilipid sa gutom. Sa katunayan, kakarampot na tinapay nga lamang ang kanyang kinain dahil alam niya na magkukulang ang pagkain dala niya para sa kanyang mga kapatid. Hindi niya kayang tiisin sa tuwing nakikita niya ang mga ito na umiiyak sa gutom. Para sa kanya, mas gugustuhin na lamang niya na siya na lamang ang maghirap kaysa maranasan yun ng kanyang mga kapatid. Ipinangako rin niya sa kanyang sarili na tutulungan niya ang kanyang mga magulang na igapang ang tatlong kapatid sa pag-aaral. Kahit pa ang kapalit noon ay isuko niya ang kanyang sariling mga pangarap. Kinabukasan, habang pinagmamasdan niya ang kanyang tatlong kapatid na matyagang nag-aaral, hindi niya maiwasang makisali sa mga ito. Kuya Jonas, hindi ka po ba talaga mag-aaral katulad namin? Akala ko po ba gusto mo maging isang magaling na doktor? Tanong ng kanilang bunsong kapatid. Napangiti si Jonas sa tanong na yun. Oo naman Nika, gusto ko yun. Pangarap ko talaga na maging magaling na doktor. Gustong gusto rin mag-aral ni kuya. Pero sa kalagayan natin,
Mas gusto ko munang tulungan sila nanay at tatay para masuportahan namin kayo sa pag-aaral nyo. Ganun naman pala kuya eh. Pero pwede po ba? Tumulong na lang din kami sa inyo para makakain din po tayo ng 3 beses sa isang araw. Tinutukso na rin po kasi kami ng mga kaklase namin. Ayoko na rin pong mag-aral kasi madalas po nila akong pinagtatawanan. Lalong-lalo na po yung sapatos ko na kumakawang, tsaka yung mga damit ko na puro butas at luma na. Malungkot na sambit ni Nika, kaya't mas lalo nga siyang nilapitan ni Jonas at marahang hinaplos ang buhok nito. Makinig ka sa akin bunso. Nagsisikap sila nanay at tatay para mabigyan tayo ng isang magandang buhay. Kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral, magkakaroon ka ng magandang trabaho. Hindi ka na rin pagtatawanan ng mga kaklase mo dahil mabibili mo na ang lahat ng gusto mo. Sa kalagayan natin ngayon, ang pag-aaral ng mabuti, yan lang ang makakapag-ahon sa atin sa kahirapan. Kaya bunso, mangarap ka, magsikap ka, basta susuportahan ka namin. Kaya natin to. Paliwanag ni Jonas sa kanyang kapatid na siya nakapagpaliwanag sa mukha nito. Talaga po ba kuya? Kapag nag-aralin po ako ng mabuti, mabibili ko na rin po ang lahat ng gusto nyo? Gustong gusto ko na po kasi talagang bumawi sa kabaitan nyo para sa amin. Oo naman bunso, magagawa mo ang lahat ng iyon. Kaya mangako ka sa akin ha. Gusto kong mag-aral ka ng mabuti. At ako naman, bilang kuya nyo, gagawin ko ang lahat para matulungan kayo na makapagtapos ng pag-aaral. Opo kuya, pangako po namin yan sa inyo. Mas lalong lumawak ang ngiti sa mukha ni Jonas dahil sa kanyang narinig. Mabilis nga rin nawawala ang pagod na kanyang nararamdaman sa tuwing nakikita niya ang pagsisikap at mataas na pangarap ng kanyang mga kapatid. Habang lumilipas ang mga araw, doon niya mas lalong nararamdaman ang hirap na pinagdadaanan ng kanyang pamilya. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin para mabilis na makatulong sa mga gastusin sa kanilang bahay. Dahil kakarampot lang naman ang kinikita niya sa pagiging kargador sa palengke. Minsan nga, ay hindi talaga siya nabibigyan ng trabaho. Dahil bukod sa napakabata pa niya, hindi na nga rin niya kinakaya ang ilan sa mga napakabigat na gawain. Kaya naman noong marinig niya ang ilan sa usapan ng mga kasama niya sa palengke tungkol sa mga trabaho na naghihintay sa kanila sa isang syudad, masaya nga niya itong ibinalita sa kanyang mga magulang. Jonas anak, tama ba ang narinig ko? Gusto mo magtrabaho sa syudad? Hindi makapaniwalang tanong ng kanilang nanay na si Aling Irene. Opo nay, narinig ko po kasi ang usap-usapan nila Ronnie kanina. Marami raw pong trabaho na naghihintay doon. Pwede naman po akong mamasukan doon sa kahit anong trabaho para po mas makatulong po ako sa inyo. Lalo na po sa mga gastusin natin. Sa mga kapatid ko po. Nakangiting paliwanag ni Jonas, pero hindi pa nga rin niya makumbinsi ang kanyang nanay. Pero anak, sigurado, maninibago ka sa syudad. Malayong malayo ang buhay doon kumpara dito. Sigurado ka ba talaga? Kakayanin mo ang trabaho doon? Walang pag-aalinlangan na tumango si Jonas. Opo nay, kayang-kaya ko po yun. Hindi niyo naman po kailangan mag-alala pa sa akin dahil kayang-kaya ko po talaga ang mga trabaho doon. At isa pa, kung hindi ko po gagawin ito, baka po pati ang mga kapatid ko mapatigil na rin sa pag-aaral. Ayoko pong mangyari yun. Nagkakasakit na rin po si tatay, kaya kailangan po talaga natin makaipon para mayroon tayong pambili ng mga gamot niya.
Napaluha na lamang si Aling Irene dahil sa kabaitan ng kanyang anak. Bagamat napakahirap ng kanilang buhay, ramdam pa rin niya ang swerte sapagkat lumaking matulungin at mapagmahal sa pamilya ang kanyang panganay na anak. Sa pamamagitan ni Jonas, nananatiling buhay ang pag-asa sa puso niya na balang araw, makakaahon nga rin sila sa matinding kahirapan. Maraming salamat anak dahil naiintindihan mo ang sitwasyon ng pamilya natin ngayon. Kung yan talaga ang gusto mo, susuportahan ka namin ng tatay mo. Basta anak, pag hindi mo na kinaya o nagustuhan ng trabaho mo doon, umuwi ka na lamang dito ha. Mag-iingat ka doon. Opo nay, pangako, iingatan ko po ang sarili ko. Masayang sagot ni Jonas. Bagamat magaan sa kanyang pakiramdam na makatulong siya sa kanilang pamilya, hindi pa nga niya maiwasan na makaramdam ng lungkot. Lalo na noong nalaman na nga ng kanyang mga kapatid ang tungkol sa kanyang plano na pagtatrabaho sa syudad. Kuya Jonas, bakit naman po kailangan mo pang umalis? Masaya naman po tayo dito ha. Kahit po mahirap ang buhay natin, ayos lang po yun. Basta po magkakasama tayo. Naiiyak na sambit ni Kyla. Oo nga po kuya. Hindi na po ba talaga magbabago ang isip mo? Hindi po kami sanay na wala po kayo dito. Na hindi ka umuwi dito. Sambit naman ni Tina. Mahigpit na niyakap ni Jonas ang kanyang tatlong kapatid na babae para patanin ang mga ito sa pag-iyak. Babalik din naman ako dito kapag nakaipon na ako. Dadalhan ko rin kayo ng napakaraming pasalubong. Basta ipangako nyo lamang sa akin na hindi nyo bibigyan ng sakit sa ulo sila nanay at tatay ha. Magbabait kayo dito. Mahigpit na bili ni Jonas sa kanyang mga kapatid. Ikaw din po kuya. Mag-iingat ka po sa trabaho mo. Mamimiss ka po talaga namin. Umuwi ka po agad dito ha. Walang tigil sa pag-iyak na sambit ng bunsong si Nika. Bagamat napakabigat sa kanyang kalooban na mawalay sa kanilang pamilya, tiniis nga ni Jonas ang lahat ng yun para mabigyan nga sila ng mas magandang buhay. Noong makarating na nga rin siya sa syudad, nagkaroon siya ng trabaho bilang isang houseboy. Noong una, ay masaya pa nga siya sa kanyang ginagawa. Pero habang nagtatagal, doon niya mas lalong nararamdaman ang hirap ng buhay dito sa syudad. Dahil malayong malayo ito sa kinalakihan niyang buhay sa probinsya. Napakarami mang pagsubok na kanyang pinagdadaanan, nananatiling matatag sa buhay si Jonas. At noong makaipon siya sa kanyang trabaho, hindi nga siya nagdadalawang isip na bumisita sa probinsya. Masayang-masaya naman ang kanyang pamilya sa tuwing uuwi siya. Pero sa kabila ng kasiyahang yun, mabilis nga rin napuputol ang kasiyahan niya sa tuwing pinagtatawanan siya ng mismo nilang mga kamag-anak. Ibang-iba ka na talaga ngayon Jonas ha. Pumasta ka. Akala mo kung sino kang umuwi dito galing abroad. Houseboy lang naman ang trabaho mo, di ba? Kaya bakit masyado kang mayabang? Masungit na tanong ng kanyang tiyahin na si Aling Imelda. Hindi naman po ako nagyayabang, tiya. Sinisigurado ko lang naman po talaga na kapag uuwi ako, may pasulubong po ako para sa pamilya namin. Wala naman po sigurong masama doon, di ba? Magalang na sagot ni Jonas. Aba nga Jonas, sumasagot ka pa talaga ha? Napakabata mo pa. Pero masyado ko nang mayabang. Magkano ba ang kinikita mo sa pagiging houseboy? Sigurado naman ako, barya lang talagang sweldo mo doon. Natatawang dugtong pa nito.
Saan ba makakarating ang kakarampot mong pera, Jonas? Barya lang talagang sweldo mo doon. Natatawang dugtong pa nito. Saan ba makakarating ang kakarampot mong pera, Jonas? Sigurado naman ako, hindi ka nagtatagal sa trabaho mong yan. Maging sakit ka lang sa ulo ng mga magulang mo. Natatawang komento naman ni Henry. Sa puntong ito, ay nakaramdam na nga ng hiya si Jonas. Dahil bukod sa tiyahin niyang si Imelda, pinagtatangunan na nga rin siya ng iba pa nilang mga kamag-anak na mas maayos ang buhay kumpara sa kanilang pamilya. Sa kabila ng mga pangungutiyang yun, minabuti na lamang ni Jonas na kalimutan ang mga salitang yun. Sa halip, itinuon na lamang niya ang kanyang atensyon sa pagtatrabaho para mas lalong makatulong sa kanilang pamilya. Noong unang 2 buwan, naging maganda naman ang takbo ng trabaho niya. Pero isang araw, tumawag nga sa kanya ang kanyang nanay na lumalala na pala ang sakit ng kanyang tatay at kailangan nga nito na madala na sa ospital. Naubos ang lahat ng ipon ni Jonas at napaiyak na lamang siya dahil sa napakahirap na sitwasyon ng kanilang pamilya ngayon. Habang bumubuhos ang kanyang mga luha, hindi naman niya inaasahan na maririnig pala siya ng kanyang amo na si Amanda. Jonas, iho, anong problema? Bakit umiyak ka dito sa sulok? Nag-aalalang tanong sa kanya ng kanyang amo. Sa puntong yun, walang ibang maisip na paraan si Jonas kung hindi ang magbaka sakali na matutulungan siya ng kanyang amo. Kaya ipinagtapat na nga rin niya dito ang kalagayan ng kanilang pamilya, pati na rin ang kanyang kagustuhan na makapagtapos ng pag-aaral. Noong magkwento nga siya sa kanyang amo, naantig nga talaga ang puso ng kanyang amo na si Amanda. Magmula kasi noong magtrabaho ito dito sa kanyang pamamahay, wala siyang ibang nakita kung hindi ang kakaibang sipag at dedikasyon nga nito sa trabaho. Nakitaan nga rin niya ito ng kakaibang potensyal, kaya hindi nga siya nagdalawang isip na bigyan ito ng tulong. Pasensya na po, ma'am, kung saglit po akong tumigil sa pagtrabaho. Nag-aalala lang po talaga ako sa kalagayan ng pamilya ko ngayon. Nahihiyang dugtong pa ni Jonas. Huwag kang mag-alala, Jonas. Ibibigay ko na lang na mas maaga ang sahod mo para ngayong buwan para makapagpadala ka na rin ng pera sa pamilya mo sa probinsya. Mas lalong tumulo ang mga luha ni Jonas sa sobrang tuwa dahil sa kanyang narinig. Talaga po, ma'am? Maraming salamat po talaga. Napakalaking bagay po nito sa akin para matulungan ko po na gumaling na si tatay. Nag-aalala na rin po ako para sa kanya. Walang anuman, Jonas. Nabanggit mo rin sa akin na gusto mo makapagtapos ng pag-aaral. Kaya sige, handa akong suportahan ka. Mag-aral ka, Jonas, at akong bahala sa'yo. Pero sana, huwag mo nagpapabayaan ang trabaho mo dito sa bahay, ha? Wala talagang kapantay ang kasiyahan na nararamdaman ni Jonas. At kulang na nga lamang, magtatalon nga siya sa sobrang tuwa. Totoo po ba yun, ma'am? Sige po. Matagal ko na pong pangarap na makapag-aral ulit. Akala ko po talaga hindi na ito mangyari. Sisiguraduhin ko po na hindi po masasayang ang mga tulong niyo sa akin. Gagawin ko po ang lahat para makapagtapos po ako ng pag-aaral. Mas lalo ko rin pong dodoblihin ang sipag ko sa trabaho para hindi po masayang ang tulong niyo sa akin. Mabuti naman kung ganun, Jonas. Aasahan ko ang mga pangako mong yan. Nakangiting sambit ni Amanda. Sa tulong ng kanyang napakabait na amo,
Ramdam ni Jonas ang unti-unting pagbabago ng takbo ng kanyang buhay. Bagamat madalas nga rin siya nagigipit sa oras, ginawa naman niya ang lahat para mabalanse ang pag-aaral at pagtatrabaho. Hindi mo siya katalinuhan, ginamit naman niya ang kanyang sipag para mas lalong mapabuti ang kanyang pag-aaral. Sa tuwing umuwi siya sa probinsya, hindi niya inaamin sa kanyang pamilya ang tungkol sa tulong na ibinigay sa kanya ng kanyang amo. Dahil gusto nga niya na surpresahin ng mga ito sa oras na nakapagtapos na nga siya ng pag-aaral. Marami ang nag-aakala na tanging pagiging houseboy lamang ang pinagkakaabalahan niya sa syudad, lalong-lalo na ng mga mayayabang niyang kamag-anak na walang ibang ginawa kung hindi ang maliitin siya. Isang araw, habang naglalakad siya pabalik ng kanilang bahay, muli na naman siyang pinagtawanan ng mga ito. "Hoy Jonas, kumusta na ang pagiging houseboy mo? May narating ka na ba?" Pangmamaliit nga sa kanya ng kanyang tiyahin na si Aling Imelda. Hindi niya maiwasang mapansin ang mapanirang ngiti sa labi nito. Pero sa halip na magalit, pinili na nga lamang din niya na umiti at magtimpi. "Maayos naman po ang takbo ng trabaho ko doon, tita. Kahit papaano rin po, nakakapag-ipon ako. Ikaw po, kamusta na po kayo dito?" "Huwag ka na magkunwari, Jonas. Kahit anong gawin mo, hindi mo na kayang maiangat ang buhay mo. Hanggang dyan ka na lang, gaya ng mga magulang mo. Habang buhay ko yung maghihirap. Hindi ka na nga nakapagtapos. Tapos ano, mag-aambisyon ka pa?" Ngumiti si Jonas. Pero sa pagkakataong ito, may bakas na kumpiyansa sa kanyang muka. "Salamat po sa paalala, Tita Imelda. Pero sa tingin ko po, hindi rin masama na mangarap. Hindi lang po sipag at tiyaga ang nagtutulak sa akin para magsumikap. Malay niyo po, sa susunod na mga taon, magulat na lang kayo sa mga narating ko." "Ano? Ano magugulat? Wala kang utak eh. Kahit anong sipag, kung wala kang talino, bali wala rin. Hindi ka rin naman makakapagtapos. Kaya anong sinasabi mo?" Tumawa si Imelda, sabay kibit balikat. "Naniniwala po ako sa sarili ko. Nakakayanin ko po lahat ng pagsubok. Alang-alang sa pamilya ko, tita." "Huwag ka na mag-ilusyon, Jonas. Ang mga tulad mo, hanggang taglinis lang ng bahay, tagalinis ng sahig. Wala kang may pagmamalaki. Kahit na ilang taon ka pang magtrabaho, hindi ka yayaman. Tanggapin mo na lang na hindi naaangat pa ang buhay mo." "Tita, salamat po sa opinion mo. Pero sana rin po, hayaan niyo na lamang ako na sumubok sa buhay. Hindi ko po kailangang madaliin ang lahat ng bagay. Ang mahalaga, natututo po ako magsikap at maghintay ng tamang panahon." Hindi pa rin tumigil si Imelda. Tumawa ito ng malakas. "Natuto? Ano mang nalaman mo? Natutunan mo na maging houseboy? Maglinis? Maghugas ng mga pinggan? Tingnan mo nga oh, kalalaki mong tao. Yan ang trabaho mo. Kaya naman pala puro pangarap ka na lang eh, kasi wala ka ng ibang alam na gawin." Tumitig si Jonas sa kanyang tiyahin. Bakas sa kanyang mga mata ang pinaghalong hinanakit at determinasyon. Sa halip na sagutin, ngumiti na lamang siya at marahang sinabi, "Hindi po ako magpapatinag sa sinasabi niyo, tita. Balang araw, magbabago rin ang tingin niyo sa akin." Umalis si Jonas.
habang si Imelda ay naiwang umiiling at halatang hindi naniniwala. Pero sa puso ni Jonas, alam niyang bawat pangmamaliit na kanyang naririnig, ito ang magbibigay sa kanya ng determinasyon para lalo nga niyang patunayan ang kanyang sarili sa tamang panahon. Noong makabalik na nga si Jonas sa syudad, mas lalo nga rin niyang pinatunayan ang kanyang sarili sa kanyang among si Amanda. Napakabuti nga nito sa kanya. Hindi lamang siya nito pinag-aral, kung hindi tinuring rin na parang tunay na anak. Sa tulong ng suporta at pagmamahal na ibinigay ni Amanda, unti-unting tumibay ang tiwala ni Jonas sa sarili. Hindi niya sinayang ang bawat oportunidad. Kaya dumating ang araw na nakapagtapos na nga rin siya ng kolehiyo. Pero sa pagtatapos na yun, nagkamit nga rin siya ng karangalan bilang cum laude. Noong matapos ang seremonya sa kanilang eskwelahan, kaagad na umuwi si Jonas sa probinsya. Suot ang kanyang toga at bitbit ang medalya. Hindi niya napigilan ng kaba, pero dama nga rin niya ang kasiyahan. Noong makita siya ng kanyang pamilya, napaiyak ang mga ito sa sobrang gulat at tuwa. Jonas anak, ikaw ba talaga yan? Tanong ng kanyang nanay. Halos hindi makapaniwala habang pinupunasan ang mga luha. Opo, Nay. Ako nga po ito. Sagot ni Jonas. Bakas ang kaba at saya sa kanyang tinig. Pero anak, bakit naman ganyan ang suot mo? Ano ba nangyari? Anong ibig sabihin nito? Dagdag naman ng kanyang tatay na napakunot ang noo sa sobrang pagtataka. Nay, Tay, panimula ni Jonas at mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang mga magulang. Matagal ko na pong gustong sabihin ito sa inyo. Ang totoo po, nakapag-aral po ako dahil sa kabutihan ng amo ko. Tinulungan po niya ako. Bukod po sa pagiging houseboy, tinulungan niya rin po ako na tuparin ng mga pangarap ko. Na ganito po, makapagtapos ng pag-aaral. Nakapagtapos na po ako sa kolehiyo. Inilabas niya ang medalya sa kanilang harapan at inialay ang tagumpay na ito sa kanyang pamilya. Napagulol talaga si Aling Irene at niyakap si Jonas ng mahigpit. Anak, napakabait naman ng amo mo. Noon pa man, ipinagdadasal ko na talagang magagapang natin ang pag-aaral mo. Ngayon, higit pa pala sa inaasahan ko ang ibinigay ng Diyos. Napakasaya ko, anak. Napakasaya namin ng tatay mo. Jonas, hindi ko inakalang makakamit mo ito. Pero ngayon, hindi lang ako masaya. Bilang tatay mo, ipinagmamalaki kita. Hindi mo may binigo, anak. Maraming salamat din po, Itay, Inay. Ang lahat po ng ito ay para sa inyo. Tugon ni Jonas, sabay yakap sa kanyang mga magulang. Matapos ang pagtatapat ni Jonas, mabilis nga rin nagsilapitan ang kanyang mga kapatid, lalo na ang bunsong si Nika, na humagulhol nga rin sa sobrang tuwa. Agad niyang niyakap ang kanyang kuya ng mahigpit. Kuya, masaya po ako para sa iyo. Noon pa man, ikaw na po talaga ang inspirasyon ko. Sa tuwing nahihirapan ako sa paaralan, iniisip ko ang lahat ng sakripisyo mo. Kaya nagsusumikap rin po ako sa pag-aaral. Sabi ni Nika habang pinupunasan ang luha. Sumunod namang yumakap si Kayla.
na bakas din ng saya at paghanga sa kanyang muka. Tama si Nika, kuya. Idol na idol ka namin. Gusto ko rin pong sunod ng yapak mo. Sa bawat tagumpay mo, mas lalo rin pong lumalakas ang loob namin. Kuya, huwag kang mag-alala. Sisikapin din namin makapagtapos ng pag-aaral. Ayoko nang maranasan natin ang mga panlalait ng ibang tao. Lalong-lalo na namang mag-anak natin. Gusto ko rin mapatunayan na kaya nating ibangon ang pangalan ng pamilya natin. Ang buhay natin. Napangiti si Jonas at niyakap ang kanyang mga kapatid. Hindi nyo kailangan magmadali. Basta magtiwala lamang kayo sa sarili nyo sa proseso. Hindi hadlang ang hirap ng buhay natin. Ang halaga, huwag kayong susuko. Lagi ako nandito para gabayan kayo. Napuno ng saya at pagmamahalan ang gabing yun. Patuloy silang nag-usap, nagbahagi ng mga pangarap, at nagpalitan ng mga pangako. Sa kapila ng hirap ng buhay, lumakas ang kanilang paniniwala na sa tulong ng tiyaga, pagkakaisa at panalangin, lahat ng balakid ay kaya nga nilang malagpasan. Hindi pa nagtatapos ang biyayang mayroon si Jonas mula sa kanyang among si Amanda. Bukod sa pagtulong sa kanya para makapagtapos ng pag-aaral, tinulungan nga rin siya nito na makakuha ng maayos na trabaho sa isang kilalang kumpanya. Bagamat hindi na nga siya houseboy, madalas pa nga rin siyang bumisita sa bahay ng kanyang dating amo na si Amanda para magbigay ng pasasalamat. Ito pala yung Jonas. Mabuti naman at napadaan ka dito. Bati ni Amanda noong buksan ang pinto. Magandang hapon po, Ma'am Amanda. May dala po akong pagkain para sa inyo. Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng tulong niyo sa akin. Sabi ni Jonas habang inaabot ang kanyang dala. Ngumiti si Amanda. Baka sa mukha ang kasiyahan. Ikaw talaga, Jonas. Hindi mo na kailangang mag-abala pa. Lalo at alam ko naman, busy ka rin naman sa trabaho mo. Pero salamat dito ha. Halika, pumasok muna sa loob at magkwentuhan tayo. Pumasok sila sa loob at naupo sa sala. At doon nga nila ipinagpatuloy ang kanilang pagkakwentuhan. Kamusta ka na ba, Jonas? Tanong ni Amanda. Ayos naman po, ma'am. Salamat po sa tulong nyo. Ngayon po, kahit papano, malaki na rin po ang naiipon ko. Bukas nga po, susurpresahin ko po ang pamilya ko. Mayroon po akong binili na bagong bahay. Tugon ni Jonas, habang hindi maitago ang saya sa kanyang boses. Napangiti naman si Amanda at tinapik ang kanyang balikat. Oo naman, Jonas. Magandang sorpresa yan. Masayang-masaya ako para sa'yo. Napakalayo na ng narating mo. Noon, nangangarap pa lamang. Pero ngayon, isa ka ng matagumpay na tao. Napababa ng tingin si Jonas at halatang naiiyak. Ma'am Amanda, hindi ko po magagawa ang lahat ng ito kung wala kayo. Kung wala po ang mga tulong mo. Utang ko po sa iyo ang tagumpay na ito. Bukod po sa pamilya ko, kayo po ang unang naniwala sa akin. Naniwala sa kakayahan ko. Jonas, iho, huwag mong isipin na utang mo sa akin ang tagumpay mo. Nasa iyo ang lahat ng determinasyon at sipag. Ang ginawa ko lang naman ay bigyan ka ng pagkakataon. Ikaw ang nagpatunay na karapat-dapat ka sa lahat ng biyaya na mayroon ka ngayon.
Pero Ma'am Amanda, hindi rin po talaga biro ang ginawa niyo para sa akin. Pinag-aral niyo po ako, tinulungan sa trabaho, at hindi niyo ako tinuring na iba. Dahil po doon, nagkaroon po ako ng lakas ng loob na tuparin ang mga pangarap ko. Alam mo, Jonas, ang mga taong tulad mo ang nagbibigay ng inspirasyon sa akin. Natutuwa akong makita na matagumpay ka na, hindi lang para sa sarili mo, kung hindi para na rin sa pamilya mo. Maraming salamat po talaga, Ma'am Amanda. Pangako, ipagpapatuloy ko po ang lahat ng ito. At kapag may pagkakataon, gusto ko rin pong makatulong sa iba, tulad po ng ginawa niyo sa akin. Alam ko magagawa mo yan, Jonas. Hindi ako nagkamali sa pagtitiwala sa iyo. At tandaan mo, palagi kang may lugar dito sa bahay ko. Hindi ka lang isang dating houseboy. Itinuturing na rin kita bilang bahagi ng pamilya ko. Tumango si Jonas na punong-puno ng pasasalamat sa kanyang puso. Habang papauwi, mas tumibay ang kanyang determinasyon na ipagpatuloy ang kabutihang itinuro sa kanya. Sa isip niya, ito pa lamang ang simula sa pagbibigay pugay sa mga taong tumulong sa kanya at sa kanyang pangarap. Kaya't kinabukasan, sinimulan na nga rin niyang ipakita sa kanyang pamilya ang mga inihanda niyang sorpresa. Ang hirap pa rin paniwalaan na maaabot natin ang lahat ng ito, anak. Mahina, pero puno ng damdamin na sabi ni Aling Irene. Ngumiti naman si Jonas at hinawakan ng kamay ng kanyang nanay. Nay, simula pa lamang po ito ng tagumpay natin. Oo nga po pala. Ano po bang gusto niyong kainin ni tatay? Huwag niyo na pong isipin ang presyo. Ngayon po, araw natin ito. Nagtungo si Jonas at ang kanyang mga magulang sa napakagandang restaurant. Hindi mo masyadong mamahalin dito, anak? Tanong ni Mang Mando. Halatang nahiya habang hawak-hawak ang menu. Sa iba na lang kaya tayo kumain. Sayang naman ng pera eh. Tay, may extra pera naman po tayo. Minsan sa buhay natin, gusto kong maranasan natin ang ganitong klase ng kasiyahan. Simula po ngayon, hindi na rin natin kailangan magtipid sa pagkain. Sige na po, Nay, Tay, mamili na po kayo. Kahit ano pong gusto nyo, bibili natin. Kakainin natin. Sagot ni Jonas na may ngiti sa kanyang mga labi. Tinitigan ni Aling Irene ang kanyang anak. Halatang naiiyak sa sobrang tuwa. Napakabuti mo talaga, anak. Kaya kung ano man ang nais mong gawin, susuportahan ka namin. Salamat talaga at hindi mo kami kinalimutan. Habang pinipili ng kanyang mga magulang at mga kapatid ang kanilang mga pagkain, nakatingin lang si Jonas. Kitang-kita niya ang saya sa kanilang mga mukha habang nagtatawanan at nagkukwentuhan. Parang kahapon lang, halos wala nga silang makain. Naghahati-hati sa kakarampot na tinapay. Naaalala niya ang mga panahon na kinakailangan pa nga nilang makiusap at magmakaawa sa ilan nilang mga kamag-anak. Pero sa halip na tulungan sila noon, pinagtawanan at minaliit pa nga sila ng mga ito. Pero ngayon, ibang-iba na nga ang sitwasyon. Kaya-kaya na nga niyang ibigay ang lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Hindi na nga nila kailangan pang magtiis. Hindi na nila kailangang umiyak sa gabi dahil sa sobrang gutom. Habang iniisip ang kanilang pinagdaanan,
hindi niya napigilang maluha. "Kuya, bakit parang umiiyak ka?" Tanong ng bunsong si Nika noong napansin ang namumuong luha sa mga mata ni Jonas. Umiling lamang si Jonas at ngumiti. "Wala ito, bunso. Masaya lang ako na makita kayong lahat na masaya. Kuya, salamat talaga. Parang panaginip lang ang lahat ng ito. Minsan iniisip ko kung paano mo nagawa ang lahat ng ito para sa amin." "Walang anuman, Kyla. Para sa inyo ang lahat ng ito. Gusto ko lang maramdaman nyo na hindi na rin natin kailangan pa na magtiis. Pangako ko ito sa sarili ko noon na gagawin ko ang lahat para mabigyan kayo ng isang magandang buhay. At ngayon, tinutupad ko na." Matapos ang pagkain nila sa isang mamahaling restaurant, mas lalong napuno ang kasiyahan ng kanilang pamilya nang tuloy nang dalhin ni Jonas ang mga ito sa bago nilang bahay. Hindi pa man sila nakakapasok, bakas nasa mukha ng bawat isa ang kaba at pananabik. Pero noong buksan na nga ni Jonas ang pintuan at tumambad sa kanila ang malinis, maaliwalas at napakalaking tahanan, hindi na nga napigilan pa ng kanyang pamilya ang mapaluha. Sa wakas, natupad na nga ang matagal nilang pangarap na magkaroon ng isang maayos at magandang tirahan. Habang pinagmamasdan ang mga luha ng saya ng kanyang pamilya, nagsalita si Jonas, puno ng damdamin sa kanyang tinig. "Simula sa araw na ito, hindi na po natin kailangan na magtiis sa luma nating bahay. Hindi na po tayo problema sa tuwing umuulan dahil tulad ng butas ng ating bubong. Hindi na rin po tayo pagtatawanan ng ibang tao dahil maayos at matibay na po ang bahay natin. Ito po ang pinakamalaking regalo para sa ating pamilya." Kaagad niyang napayakap sa kanya ang kanyang nanay. Umiiyak, ngunit nakangiti. "Maraming salamat talaga, anak. Noon pa man, malaki na talaga ang tiwala ko sa iyo. Alam ko na palaki ka namin ng tama, na may puso at puno ng pagsisikap. Pero ngayon, hindi ko talaga sukat akalain na aabot tayo sa ganito." Tumango naman ang kanyang tatay. Bakas ang pugang malaki sa muka habang nililibot ang tingin sa kanilang bagong tahanan. "Jonas, hindi ko alam kung paano kita papasalamatan. Napakalaking bagay nito para sa atin. Sa lahat ng hirap na pinagdadaanan natin, ikaw ang lagi nagpapalakas ng loob namin." Sa puntong yun, inapaluha na lamang din si Jonas. Mahal na mahal ko po ang pamilya natin. Wala po akong ibang gustong maabot sa buhay kung hindi ang kasiyahan nating lahat. Mahal na mahal ka din namin, Kuya Jonas. Gusto ko lang ding malaman mo na ipinagmamalaki ka namin at proud na proud kami sa iyo. Lahat kami magkakapatid. Proud kami sa iyo bilang kuya namin. Masayang sambitin ni Nika. Sa gabing yun, nagtipon ang kanilang pamilya sa bago nilang tahanan. Masaya sila nagkukwentuhan at nagbabalik-tanaw sa kanilang mga pinagdaanan. Hindi maipaliwanag ni Jonas ang saya habang pinagmamasdan ang bawat ngiti at tawanan. Dama niyang sulit ang lahat ng hirap dahil ito ang pinakamagandang gantimpala, ang makitang masaya at buo ang kanyang pamilya. Sa isip niya, ito na ang simula ng mas maginhawa at mas magandang buhay para sa kanila.
Buong akala ni Jonas ay tuloy-tuloy na nga ang kasiyahan sa kanyang buhay. Pero isang araw, laking gulat na lamang din niya noong makita ang mga kamag-anak na minsan namamaliit sa kanya at sa kanyang pamilya. Buong akala nga niya ay nagbago na rin ang mga ito. Kaya't nakangiti nga siya habang pinapapasok ang mga ito sa kanilang bahay. Pero sa halip na magandang pakikitungo ang matanggap, muli na naman niyang naranasan ang pamamaliit ng mga ito. Tingnan mo nga naman, Jonas, oh. Ilang taon na ang lumipas. Pero hanggang ngayon, houseboy ka pa rin. Sampit ni Aling Imelda na may halong panginsulto kasabay ng mapanuyang tawa. Oo nga, Jonas. Houseboy ka lang dito. Pero pat kami, pinapasok mo pa dito. Pati ka namin, pati pamilya mo, palagi nandito. Wala bang bago sa buhay mo? Ganyan ka pa rin ba? Sabat naman ng kanyang pinsan na si Henry habang umiiling-iling. Jonas, di ba dati ko sinasabi sa'yo? Huwag ka nang magpakahirap pa sa buhay. Dahil kahit anong gawin mo, hindi ka na rin giginhawa pa. Bakit kasi masyadong mataas ang pangarap mo? Pati tuloy yung mga magulang mo, nahihiya na para sa'yo. Naturingan kang panganay. Pero ikaw, wala ka narating. Dugtong pa ni Imelda. Sa totoo nga lang, Jonas, nakakahiya ka bilang pinsan. Ayoko na nga maikabit ang pangalan ko sa iyo eh. Puro kamalasan lang naman sa buhay ang dala mo. Sabi pa ni Henry. Alam mo, Jonas, kung ako ang magulang mo, mas talo ako maliliit sa sarili ko. Mahirap na nga ang buhay ko. Tapos yung mga anak ko pa, mga walang kwenta. Napakamalas talaga nilang mag-asawa. Ikaw pa naging anak nila. Sa mga sinasabi ng mga ito, halos hindi na nga rin makapagtimpi pa si Jonas. Namumula ang kanyang mukha sa galit habang matapang na tumayo sa kanilang harapan. Tama na po! Tigilan niyo na ang mga panalait niyo. Para lang malaman niyo, hindi ako ang houseboy dito. Dahil ako mismo ang may-ari ng bahay na ito. Ikinagulat talaga ng kanyang mga kamag-anak ang kanyang sinabi at halatang hindi makapaniwala. Ano? Anong sabi mo? Uulitin ko po. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Lahat na nakikita nyo ngayon, pag-aari ko ang lahat ng yan. Ako ang nagpagod at naghirap para marating ito. Kaya wala kayong karapatan para maliitin ako. Lalo na ang pamilya ko. Doon, tiniis ko ang masasakit niyong salita. Pero hindi na ngayon. Lumabas na kayo sa bahay ko. Nagkatinginan ang kanyang mga kamag-anak. Tila biglang nagbago ang kanilang tono. Teka, Jonas. Totoo pala mga bali-balita. Kala namin, hindi totoo ang mga yun. Pero nagkamali kami. Pasensya ka na sa mga sinabi namin. Nagbibiro lang naman kami. Pasensya na rin po. Pero hindi po nakakatawa ang biro nyo. Maraming taon ko nang tiniis ang pangalibusta nyo. At tapos na ang panahon na tatahimik na lamang ako at pagbibigyan kayo. Kaya kung hindi nyo ako kayang respetuhin, umalis na lamang kayo sa pamamahay ko. Jonas, baka naman pwede natin pag-usapan to. Pakiusap pa ni Imelda. Wala na po tayong dapat pag-usapan. Binigyan ko na po kayo ng pagkakataon. Dahil akala ko po, magbabago ang tingin nyo sa akin. Pero hindi pa rin pala. Wala pa rin po kayong pinagbago.
Hanggang ngayon po, napakamatapobra niyo pa rin. Sa huli, wala nang nagawa pa ang kanyang mga kamag-anak kung hindi ang umalis. Dala ang hiya at pagsisisi sa kanilang asal. Samantala, si Jonas muling huminga ng malalim. Puno na bugang malaki sa sarili dahil sa wakas, nagawa niyang manindigan para sa sarili at sa kanyang pamilya. Ipinangako ni Jonas sa kanyang sarili na yun ang magiging huling pagkakataon na mamaliit din siya ng kanyang mga kamag-anak. Hindi niya muling hahayaan na masaktan ng kanyang pamilya dahil lamang sa mga matapobreng tao. Mula sa araw na yun, tiniyak niya na ipapakita niya sa lahat, lalo na sa mga nagduda sa kanya na nagkamali sila ng panghusga. Hindi lamang niya napatunayan ang kanyang halaga. Kung hindi na ipakita na nga rin niya ang tagumpay, ay makakamtan ng sinuman basta't mayroong tiwala sa sarili, sipag, at determinasyon. Lumipas sa mga taon, mas lalo pa nga rin gumanda ang buhay ni Jonas. Unti-unti na nga niyang naaabot ang kanyang mga pangarap. At ngayon, ay nagtatamasa na nga siya ng kasaganahan na hindi niya inaakala noon. Sa kabila nito, nanatili nga siyang mapagkumbaba. Hindi kailanman naging bahagi ng kanyang katauhan ang pagiging mayabang o mapagmataas, sapagkat isa yun sa pinakamahalagang aral na kanyang nalaman mula sa kanyang mga pinagdaanan. Napagtanto niya rin na walang bagay sa mundo ang hindi mo kayang abutin kung patuloy ka magsusumikap sa buhay sa kabila ng mga pagsubok na dumarating. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Jonas. Sa kwentong ito ay pinapaalam, darating talaga ang oras na susubukin tayo ng panahon. Kaya piliin natin na maging matatag hanggang sa makamtan natin kung ano ang ating ninanais. Huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.